Humarap kanina sa Independent Commission for Infrastructure o ICI si Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez. At live mula sa tanggapan ng ICI sa Taguig, naroon si PRTV News correspondent JM Pineda. JM, kumusta ang naging pakikipagpulong ni dating House Speaker Romualdez sa ICI? Nabanggit ba niya kung ano ang mga napag-usapan? Ninya, kanina nga ay dumalo dito o pumunta dito si House Speaker o dating House Speaker and Leyte 1st District Representative Martin Romualdez, at nabanggit nga niya kanina na ang ilan lang na tanong sa kanya ng ICI yung patungkol sa budget process pati na rin sa mga insertion. Pero isa nga sa binigyang diin niya ay wala siyang tinatago, kaya handang-handa siyang humarap sa Independent Commission for Infrastructure. Halos 2 oras ang itinagal ni dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa loob ng tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Humarap siya sa komisyon para ibigay ang ilang mga impormasyon na alam niya patungkol sa proseso ng budget at insertion o pagsingit ng pera sa pambansang pondo. Para sa dating leader ng Kamara, wala siyang itinatago o dapat itago, at alam din umano niyang makakatulong ang mga impormasyon na hawak niya para sa gumugulong na investigasyon sa mga anomalyang flood control projects. I'm glad to have shared any and all personal knowledge and information to the ICI because I want to help the ICI in this investigation. We want to support the investigation, the fact-finding, to resolve the issues surrounding the concerns of the ICI. Sir, it is helpful in the sense na we, in a way, are medyo napalinaw, no, kung ano yung naging role niya or role ng mga kasamahan niya sa gawa ng budget, no. So these people we will be inviting soon. May bago rin umanong dokumento na inilabas si Romualdez na ipinakita sa ICI. He submitted an affidavit which he did this morning lang, no. Kaya ang ginawa ng commission after the hearing is he was invited back so that questions will be asked pertaining to that affidavit. I'm ready to come back to the commission anytime I'm invited so that if I can share more information, I will do so. Pumutok ang pangalan ni Romualdez sa Senado matapos siyang mabanggit ni Orly Gutesa sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee nitong nakarang buwan. Pero wala na umanong kwenta ito dahil isa itong kasinungalingan. The witnesses that were presented are discredited already for having presented falsified documents in the testimony. And their testimonies have already been denied. Isa rin umano yan sa inusisa ng komisyon sa mambabatas. It was asked, of course, and he denied it. Kahit ang statement of assets, liabilities and net worth ay handa umanong ipakita ni Romualdez kung sakali mang hingin ng komisyon. I will do at the instance of the commission. Samantala, no-show at inisnab naman ni Ex-Appropriation Committee Chairman at Ako Bicol Representative Zaldico ang pagdinig ng ICI ngayong araw. Kaya pinag-iisipan ng komisyon na magpetisyon para ipasight in contempt si Ko. Sabi naman ni Romualdez, dapat nang umuwi ang dating mambabatas at magpakita sa komisyon. Well, any and all resource persons who are invited here, we expect them to return. Ninya, bukod nga sa dalawang personalidad na pumunta kanina na si House Speaker o dating House Speaker Martin Romualdez, ay pumunta rin kaninang umaga dito si Budget Secretary Amena Pangandaman para sagutin din ang ilang mga katanungan sa kanya ng komisyon patungkol nga rin sa budget process na ginagawa ng kanyang ahensya. Ninya. JM, meron bang in particular na pinag-usapan na nila dyan sa ICI with former Speaker Martin Romualdez? Ninya, ayon dun sa binanggit ni Executive Director ng ICI na si Attorney Brian Osaka, tanging mga budget process lamang at pati na rin yung mga insertion, yung konting kaalaman ni dating House Speaker Martin Romualdez yung mga natanong sa kanya. Yung ilang di mga aligasyon na binabato kay dating House Speaker Martin Romualdez ay sinagot rin ni ng dating ng mabatas, at sinabi nga niya na deny ito at itinanggi ni former House Speaker. And JM, no, narinig ko sa pagkakanoon tungkol sa budget processes yung mga tinanong sa kanya. So lumalabas parang ano siya, pinatawag siya bilang resource person ba? Or paano ba? Paano ba naging arrangement today? Yes, Jack, yan yung unang sinabi sa atin ng ICI na ang kaya pumunta dito
si dating House Speaker Martin Romualdez para maging resource person lang o mag-testify para mas maging malinaw kung ano nga ba yung nangyayari na doon sa bicameral committee kung saan yun nga nagkakaroon ng mga insertion o pagsisingit ng pondo at kailangan daw kasi mabigyan ng linaw o magbigyan ng direksyon yung investigation na ginagawa ng ICI at kailangan nga daw yung impormasyon na yon na alam ni dating House Speaker Martin Romualdez. Jack. Okay, meron ba siyang binanggit tungkol kay dating Representative Zaldico at tungkol rin sa pagpapalabas ng kanyang salin? Hindi niya nabanggit na kanina na willing siya o bukas naman siya na ibigay yung kanyang salin sa komisyon kung sakaling hihilingin man ito ng ICI at sayon nga kay Executive Director Hosaka ay posibleng mangyari nga ito pero depende pa daw yan sa mga susunod pang mga pagdinig at ayon naman dun sa para naman dun kay dating Representative Zaldico, sabi ni dating House Speaker Romualdez na sana nga ay bumalik na dito at humarap na sa ICI itong dating mambabatas niya. And JM, muli na lang, no? May plano ba kung papatawag ba ulit ng ICI itong si dating speaker? Yes, Jack, sa susunod na linggo nga ay balak ulit ipatawag ng ICI itong si dating Speaker Martin Romualdez para sagutin naman yung patungkol dun sa binigay niyang affidavit kaninang umaga kasi nga daw sabi ni Executive Director Hosaka na ang nangyari, binigay niya yung pinaka-affidavit bago daw magsimula yung hearing. So medyo nire-review pa nila at tinitignan nila kung ano yung laman ng affidavit ni Martin Romualdez para malaman kung ano nga ba yung mga dapat itanong sa kanya sa susunod na linggo. Jack. Alright, maraming salamat PRTV News Correspondent JM Pineda.